Isang nakakakilabot na araw po sa inyo, Miss Terry, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Nais ko pong ibahagi ang aking kwentong katatakutan. Isang karanasang hindi ko malilimutan. Tungkol po ito sa isang lamay na nadaluhan namin noong kami ay bagong dating pa lamang sa probinsya ng aking ama. Ilang taon din kaming nanirahan doon dahil kinailangang asikasuhin ni tatay ang kanilang lupang sakahan. Bago po ang lahat, hayaan niyo po akong magpakilala. Ako po ay 37 taong gulang na ngayon, pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong ako'y 12 o 13 anyos pa lamang. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Estong at ito po ang aking kwentong kababalaghan. Pinanganak na ako sa Maynila at sa Maynila na din po ako nagkaisip, Miss Terry. Pero isang araw, nakatanggap si tatay ng balita na humihina na ang kalagayan ni Lolo. Dahil dito, pinabalik siya sa probinsya upang mag-asikaso ng kanilang lupa. Bagamat hindi nais ni nanay na lumipat kami, napilitan kaming manirahan doon ng ilang buwan. Maganda at presko ang hangin sa lugar ni na tatay. Malawak ang sakahan at doon ko rin nakilala ang aking mga pinsan mula sa kanyang mga kapatid. Si tatay ang panganay sa kanilang magkakapatid, kaya siya ang madalas na kinukuhanan ng desisyon sa pamilya. Pagkarating namin, agad binisita si tatay ng kanyang mga kababata. At syempre, hindi mawawala ang inuman sa kanilang pagsasama. Habang sila ay nagkukwentuhan sa labas, kami namang mga bata ay naglalaro sa likod bahay. Duyan, piko, habulan, at kung ano-ano pang laro noong panahon namin. Habang abala si tatay sa inuman, bigla siyang tinawag ni nanay mula sa loob ng bahay. "June, halika muna rito sandali." Sandali lang mga pre ah. Agad siyang lumapit kay nanay. O bakit? May problema ba? Sabi ni Ate Sylvia, may tao raw sa labas at hinahanap ka. Si Ate Sylvia ang pangalawang kapatid ni tatay. Talaga? Sino naman daw? Hindi niya sinabi eh. Puntahan mo na lang. Matagal pa ba yung inuman niyo? Ngayon lang naman to. Tsaka ngayon lang nila ako ulit nakita eh. Eh basta, huwag kang magpakalasing masyado. O sige, sandali lang at pupuntahan ko muna yung nasa labas. Mabilis na lumabas si tatay upang makita kung sino ang naghahanap sa kanya. Pagdating niya sa may pintuan, nakita niyang kausap na ni Tita Sylvia ang isang lalaking nakatayo sa may bakuran. "Kuya, si Erning, napadaan para mangamusta." Uy, Erning, kamusta na? Puro trabaho ka yata sa bukid ah. Ayos naman, Jun. Tagal na nating hindi nagkita. Oo nga eh, ngayon lang ulit ako nakabisita. Halika, pasok ka. Nandun pa yung ibang kababata natin oh. Hindi na. Balitaan lang sana kita na pumanaw na si nanay. Noong nakaraang araw pa eh. At bukas na yung huling gabi ng lamay. Nagulat si tatay sa balitang narinig. Ha? Ganun ba? Naku, nakikiramay ako paring Erning. Hayaan mo, pupunta kami bukas. Maraming salamat. Sige, mauna na ako pre. May kailangan pa akong asikasuhin sa mga kambing. Hindi ka ba talaga papasok kahit saglit? Hindi na. Marami pa akong gagawin eh. O sige, mag-ingat ka ha. Daan na lang kami bukas.
Matapos magpaalam, tuluyang umalis si Mang Erning. Bumalik naman si tatay sa kanyang inuman kung saan muling napag-usapan ang pagkamatay ng ina ng kanilang kababata. Ayon sa kanyang mga kaibigan, nakakagulat ang biglaang pagkamatay nito. Matanda na raw pero malakas pa. Nakakapag-araro pa nga sa bukid. Pero isang araw daw, bigla na lang tinubuan ng kung ano-anong bukol ang kanyang mga binti. Ilang araw matapos nito, hirap na siyang maglakad hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng buhay. Nakaramdam ako ng takot sa mga pinag-uusapan nila kaya agad akong pumasok sa loob ng bahay. Kinabukasan, maagang kinausap ni tatay si nanay tungkol sa pagpunta namin sa lamay ng ina ng kanyang kababata. Sinabi niyang maghanda ng kaunting pera para sa abuloy. Narinig ko ang usapan nila kaya agad akong sumabat. Tay, siya ba yung pinag-uusapan niyo kagabi? Ha? Alin? Anong usapan yun? Yung matandang biglang tinubuan ng mga sugat sa binti, tapos nanghina at agad na namatay. Napatigil sandali si nanay bago lumingon kay tatay. Diyos ko, totoo ba yan, Jun? Oo, yung nanay ni Erning namatay. Sabi-sabi dito sa lugar, bigla raw tinubuan ng ketong yung matanda, kaya nanghina. Siya ba yung nagpunta dito kahapon? Oo, siya nga. Pupunta tayo mamaya kasama si Sylvia para makilala mo na rin ang ibang tao rito. Ganun ba? Sige. Tay, sasama rin ako ha. Oo, pati mga pinsan mo, kaya sabay-sabay na tayong pumunta doon. Yay! Akala ko maiiwan ako dito sa bahay. Napansin ni tatay ang pag-aalalang bumalot sa mukha ni nanay. Oo, bakit parang hindi maipinta yung mukha mo? Ewan ko, basta bigla akong kinilabutan sa kwento mo eh. Ano ka ba? Matanda na yun, kaya siguro hindi na kinaya ng katawan niya yung sakit. Ewan ko basta, kinakabahan ako. Ando naman si Sylvia, pati yung mga kababata ko. Wala kang dapat ipag-alala. Oo nga, Nay. Para namang hindi ka pumupunta sa lamay sa Maynila. Agad akong nakatanggap ng malakas na batok mula kay nanay, kaya hindi na ako umimik pa. Pagsapit ng gabi, sabay-sabay kaming umalis patungo sa lamay. Kasama namin sina Tita Sylvia, ang kanyang asawa at dalawa kong pinsan na lalaki. Dahil medyo malapit lang ang bahay ng namatayan, nilakad lang namin ito gamit ang liwanag ng flashlight. Pagdating namin sa lugar, nakita naming marami na ang mga nakikiramay. Sa isang gilid, abala ang grupo ng mga babae sa paghahanda ng pagkain para sa mga bisita. Habang papasok kami sa bakuran, isang matabang babae ang tumawag kay Tita Sylvia. Sylvia! Uy! Uy, bebe, kamusta? Hinila ni Tita Sylvia si nanay upang ipakilala siya sa mga tao ron. Si Rose nga pala, asawa ni June. Kumusta ka, Rose? Sana nagustuhan mo ang lugar namin. Kamusta rin? Oo, maganda nga dito eh. Kung wala kayong masyadong ginagawa, pwede ba kayong tumulong sa paghahanda ng pagkain? Oo naman, walang problema. Salamat naman, Sylvia. Busy kasi ang pamilya ng namatayan sa pagtanggap ng bisita, kaya kami na ang nagpresenta sa kusina. Pwede ba kayong maghanda ng sopas? Oo naman, sige lang. Basta wag niyo akong asahan sa lasa ha. Naku, ayos lang yun. May tagaluto naman dito. Habang nag-uusap-usap ang tatlo, napansin kong may isang babae sa gilid na abala sa pagsasali ng dugo sa isang malaking lalagyan. Sigurado akong gagamitin ito sa pagluluto ng dinuguan.
Hinanap ko kung nasaan ang kinatay na baboy o anumang hayop na pinagmula ng dugo. Pero wala akong nakita. Habang nakatingin ako ay bigla akong tinapik ng pinsan ko. Halika, laro tayo kasama yung ibang bata. Agad akong sumama at nagpaalam kay nanay. Masaya kaming nagabulan sa bakuran nang bigla akong mabangga ng isang babae. Nakaputi siyang bestida at mukhang luma. May belo sa kanyang ulo at muka, parang lambat na manipis, pero hindi ko makita ang itsura ng muka niya. Pasensya na po. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Tahimik lang siya, hindi nagsasalita. Pagkatapos, dumiretso siyang pumasok sa loob ng bahay. Out ka na, Estong. Taya ka. Nagulat ako nang biglang may dumakma sa balikat ko. Paglingon ko, pinsan ko lang pala. Nang ibinalik ko ang tingin ko sa babae, nawala na siya sa paningin ko. Ilang oras pa kaming naglaro hanggang sa makaramdam kami ng pagod. Isa-isa kaming nagpasukan sa loob ng bahay para uminom ng tubig. Hinanap ko si tatay. Nakita ko siyang abala sa pakikipag-usap sa kanyang mga kababata, habang si nanay naman ay nakatuon sa paghihiwa ng mga sahog. Doon ko napansin ang kakaibang ayos ng lamay sa probinsya. Misteri, hindi na sa loob ng bahay ang kabaong, kundi na sa labas. Gusto kong lumapit para tignan ang patay, pero sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang babaeng nakabangga ko kanina. Nakaupo siya sa isang sulok, Misteri, medyo malayo sa kabaong. Tahimik lang siyang nakatitig rito. Dahan-dahan akong umupo sa isang monoblock, nagmamasid, habang pilit kong itinatago ang kaba na unti-unting bumabalot sa akin. Tahimik ang paligid habang abala ang lahat sa lamay. Biglang may sumigaw na babae, nagmamadaling lumapit sa kusina. Sa isang iglap, hinagis niya ang isang malaking kaldero ng dinuguan sa sahig. Nagkalat ang dinuguan sa lupa at nabigla ang lahat ng naroroon. Sino ang nagpaluto ng dinuguang ito? Nagkatinginan ng mga tao, hindi makapagsalita. Lumapit naman si Aling Bebe, halatang kinakabahan. Kanina, may babaeng nag-aayos ng dugo at nagluluto rito. Akala namin kamag-anak niyo siya. Siya pa ang nag-utos sa amin na tulungan siya sa paghahanda ng pagkain. Nasaan ang babaeng iyon? Ipakita niyo siya sa akin. Natahimik ang lahat. Walang makapagturo kung nasaan ang babaeng tinutukoy. Kahit ako, sigurado akong may babaeng nag-aayos ng dugo kanina dahil kitang-kita ko yun, Misteri. Pero ngayon, parang naglaho na siya na parang bula. Napuno ng galit, kaba at pagtataka ang buong paligid. Ang iba'y nagbubulungan pero walang makapagsalita ng diretsyo. Biglang lumapit ang isang matandang lalaki. May dala siyang isang tabo ng asin. Wala siyang sinasabi, ngunit halatang may alam siya sa nangyayari. Dahan-dahan niyang isinaboy ang asin sa natapong dinuguan. Misteri. Isang nakakakilabot na pangyayari ang naganap. Sa harapan naming lahat, kitang-kita ng dalawang mga mata. Nag-iba ang anyo ng dinuguan. Hindi na ito mukhang normal na pagkain.
may kung anong gumagalaw sa loob ng likidong maitim at malapot. Isang malakas na hiyawan ang sumabog mula sa mga taong nakakita nito. Sino ang nagbabantay sa kabaong? Matigas ang boses na tanong ng lalaki. Pero wala pa rin agad nakasagot. Tahimik ang lahat. Nagkatinginan ang magkakapatid, biglang nagmamadaling bumalik sa kabaong. Halos magtakbuhan ng iba pang kamag-anak. Ako man, mabilis ding sumunod. Ramdam ang mabilis na tibok ng puso ko kahit na hindi ko naman lubusang naiintindihan ang mga nangyayari. Nandoon pa ang kabaong. Ang bangkay ay nasa loob pa rin nito. Pero may isang matinding hinala yung matanda na nagsaboy ng asin. Buhatin ninyo ang kabaong. Idaan ito sa bintana ng bahay. Naguluhan ang lahat sa sinabi ng matanda. Pero sa bigat ng tensyon sa paligid, walang naglakas loob na sumalungat. Nagtipon ang mga kalalakihan at maingat nga nilang binuhat ang kabaong. Nang maisagawa na nila ito at nang tuluyang maidaan ang kabaong sa bintana, isang nakakatakot at nakakakilabot na revelasyon ang bumungad sa lahat. Sa loob ng kabaong misteri, sa halip na bangkay ng matanda ang nandoon, isang putol na katawan ng puno ng saging ang nasa loob. Dahil dito, napuno ng sigawan ng paligid. Ang ibang tao'y napaatras sa takot. Ang mga anak ng namatay ay napahagulgol sa iyak, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Niyakap ako ni nanay ng mahigpit habang naghanap ng sagot kay tatay. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang lumusot sa ingay ng paligid. Hayop ka, Tiang Lucille! Hayop ka! Napatingin si nanay at tatay sa isa't isa, pati ang ibang nakikiramay. Hindi nila alam kung sino ang tinutukoy nito. Pero sa gabing yun, isa lang ang sigurado, hindi maililibing ang bangkay ng matanda. Habang nag-uusap sina tatay at ang kanyang mga kababata, nalaman namin ang buong kwento. Ayon sa sabi-sabi, may malayong kamag-anak daw ang pamilya ni Erning. Matagal nang may galit ang kamag-anak nito sa kanila. At yung babaeng naghanda ng dugo para sa dinuguan, siya daw yung Tia Lucille nila. Misteri, habang nakikinig ako sa isang sulok, lalong nanindig ang balahibo ko. Dahil nalaman ko na ang dugo na ginamit sa dinuguan na yon ay mula sa katawan mismo ng namatay na matanda. Napatingin ako kay nanay at ramdam ko rin ang kilabot sa katawan niya. Agad kong naikwento sa kanila ang nakita kong babae na sumilip sa kabaong. Ang babaeng mukhang hindi kabilang sa mga nakikiramay. Siya kaya si Tiang Lucille? Siya kaya yung kumuha sa bangkay? Ayon sa matatanda sa probinsya, hindi raw dapat iiwanan ng patay nang walang gising na nagbabantay. Dahil sa ilang bahagi ng lugar na ito, may mga nilalang na nangunguha ng bangkay. At yung matandang nagbuhos ng asin, isa raw kilalang albularyo sa kanilang bayan. Hanggang sa makauwi kami ng Maynila, Misteri, ay hindi na naibalik ang bangkay ng nanay ni Mang Erning.
Ang mga kamag-anak ay naiwan sa pangungulila. Hindi makuha ang hustisya para sa kanilang yumaong mahal sa buhay. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, misteri. Maraming salamat po kung isa ako sa mapipili niyong itampok sa inyong channel. Naway maghandog po itong aral sa inyo at sa lahat ng inyong mga listeners. Muli, maraming salamat po at naway pagpalain kayo at ang inyong buong team.